Ako, Yo, check. American rapper. Ano. Nag-trending. Welcome back! Ako pre, medyo corny yung trip ko. Pero kasi kung sino lang yung idol ko, sino yung nakakakulab ni Chris Brown. Doon ako nagbabase. CB fanatic talaga. Tulugo. Corny pre, pero Hindi corny yung Chris Brown? Hindi, yung rapper nga. So, si Tyga. Hindi, maangas din yung pre. Corny ba si Fly Tyga? din Hindi yung pre, pre. kasi hindi siya nirespeto sa ano eh. Nare-respeto. Talaga ba? Oo. Hindi kasi nababasa ko sa comment section, daw siya para siyang hindi siya ganun kataas ang tingin sa kanya. Hindi, Fly din yun pre, di ba? Ha? Sikat. Pero yung inaano ni Josh, parang hindi siya ginagalang. Oo. Kasi pwede naman mangyari yun eh. Hindi siya, yung image niya parang hindi katulad kasing level ni Kendrick. Si Kendrick parang May respect na, may fame pa. mataas ang tingin. So, Gets. minado naman ako doon, but Hindi, pangit kasi siya tas negro, si Kendrick. Ganun talaga pag pangit eh. Once makahit ka ng particular na magaling ka doon, talagang tremendous yung pagsikat. Ganun talaga pag pangit. Yun, Pangit ba si Kendrick? kinaganda rin yung pag pangit ka eh. Pangit yun pre, si Kendrick. Hindi, iba yung batayan nila sa Amerika eh. Yung pangit na negro sa kanila, tangina may isang gwapo para sa kanila eh. Hindi natin alam. Welcome back sa #1 male podcast sa buong Southeast Asia. Yeah. Soon sa buong mundo. Anti-Supot Social Club. Let's go! Pinabasa ni Josh yung papel na nakasulat sa likod eh. Ayan, Anti-support. Hindi, sige, sa susunod, pag medyo nakaluwag-luwag, lagay tayo teleprompter dyan. Teleprompter. Gusto ko maglagay ng tama, nabasa Tayo na ko. di nilagyan! Sorry. Hindi, nabasa ko. Ano yan? Tim Hortons BF, tangina, nakalagay na dun. Lagyan ng sweetness, 3 pumps ng, di nilagyan. Hindi pa rin nilagyan, pre. Tangina, parang tinunaw no by JC. Yun ang mahirap sa Amerikano, no? Pero kailangan inumin, tangina. Maglalagay nga ako dito sa kasi nga comment nga nung isang netizen na, oy, maglagay naman kayo sa background. Ang daming gusto, no? Ano ilalagay? Kung ano daw, para daw hindi plain. Ang daming, pero natutuwa ako. Dahil utos, no? Pero okay din, pre. Nakakatawa nga kasi Mag-invest din tayo doon. Yung parang art dito, poster or Relax Pwede lang. rin, Isa-isa lang. Yung family picture namin, guys, 3 kami. Tapos papaprame ko. Pero family ito, picture. meron tayo, di ba? 3 na yung mic natin. Yeah. Ito na yung unang bunga ng podcast. Relax lang namin. kayo. Tangina, baka nga hindi lang basta something yung mailagay natin dyan. Baka magkaroon na talaga tayo ng sarili nating villa, di ba? Uy, Tayo. pwede. Di ba? Pwede. 5 bedroom na villa, may tigi-tigi sa tayo. Tapos yung isa dun, yung dalawa dun, designated lang sa content creation, editing room. Yun Tapos, nga eh. tangina, sarap dun. Tapos may panggambangan ka dun sa kabila. Kaya nga tigi-tigi isang kwarto eh. Di ba? Kaya lang Tapos yun. located Kaya sa... Basta, saan ba? Saan yung ideal na location nyo? Siyempre, Cavite yan. Kunyari Pag ng si villa, Josh- ng magiging villa pre, ng Anti-Supot Social yung Club. parang, pag villa kasi parang yan yung parang vacation area natin. Kunyari, Hindi. busy ka, pagod ka. Hindi, dun yung magiging natin, work Oo, work tama. space. Yun. Yeah. So, Isang May lugar. mga villa sa Cavite Madami rin Ba't sa Cavite, malapit sa kanya? Ayun yan, ko eh. Quezon City, gitna nating lahat. Oh. pwede. Kaso, Ano naman mainit gitna doon, yung pre. Quezon City sa ating lahat. Maganda, pre. Tagaytay na yung villa Kailangan natin. yung Malamig. co-commute. Oo nga, maganda na yung mga ganun sa Motherfucker, South kami. Yung Quezon City North yan. Paano mo nasabing gitna ng lahat? Gagi, comment down below. Alam ko Central Luzon yun yung Quezon City. Ang taas namin yung pre. Gagi, ang Tala north. mo kayo Diyos, ang baba namin. Saan ba nag-uumpisa ang North at South? Man, nasa South kami man. Nasa pinakababang baba kami. Saan nag-uumpisa ang South? Sa pinakababa, sa may... Sukat, di ba? Ay, Las Piñas. Ay, hindi. Norte pa rin ang Las Piñas eh. North South Las yun, tol. Piñas, Central Luzon yun, di ba? Ang alin? Central Luzon. Metro Manila nga eh. Tatanga tayo sa geography. Oo nga, putang ina, South- bobo sa he South kasi oh. ang Paranaque, pare. Paranaque, Taguig, yan, magkakasama sa South. O ikaw muna, kung magiging ideal na villa natin, workspace doon tayo, may tigi-tigi isang kwarto tayo doon, tapos may designated room doon para sa editing at kung saan tayo magsushoot, sang lugar, ikaw muna. Yung pinakamahal na subdivision dito. Pinakamahal na Para subdivision, saan? Antipolo, gano'n? Hindi, meron 'di ba? Yung ano pangalan nun? Sa Forbes pa. Oh, yun. Saan ba yung Forbes? Sa Makati yun, di ba? Makati? Makati. Mga Green Meadows. Oh, pwede Makati, pre. Malapit din sa iyo. Makati? Oh, Makati. Pwede, Yun di ang ba? gitna nating lahat. Makati? Oo, pre. Oh, parang nakita ko sa TikTok, parang nag-aaway sila kasi may mga totropa daw pagka North, South ang ang meet up nila.
MOA. Sabi MOA, nasa south na yan, banda. Medyo lamang kami doon. Kasi yung MOA, 20 minutes lang sa atin. Kaya sabi nila, ang pinaka daw, nakita ko lang naman, di ko alam kung totoo, sa Glorieta, doon daw ang dapat. Pag meet halfway ang pinag-usapan na magtutropang north, south, dapat Glorieta. Kaya Pasig. Pasig pwede pa. Ang kailangan nating lokasyon kung sakali, yung may access sa kanya-kanya nating pinanggagalingan nang hindi tayo dadaan sa baha. Kung sakaling bumabagyo para hindi mai-interrupt yung natin, 'di ba? Para hindi na-interrupt. Tagaytay nga, pre. Tagaytay. Kasi puro expressway yun. Hindi, taas ng bundok yun, bro. Kaya nga 'di ba pag may bagyo andun yung mga malalande, 'di ba? Foggy. Hindi binabaha, 'di ba? Dalahan ng kabit. Nandun nga yung villa ni Willie Revillamin, nandun sa overlooking, parang Tony Stark yung bahay niya dun. Di ba sa Tagaytay? Di ba? Tapos may ganun din siya sa Sambales, di ba? Sambales ba yun? May ganun din siya. Parang alam ko sa kada city, yun ang ideal na shit, no? Sa kada city may ganun siya. Ganun siya kalupit eh. Parang... Ikaw ba naman maging OG ng poverty porn pa? May HQ siya. Ayun nga, kung tignan mo. Poverty porn nga yun, no? Ngayon lang siya hindi pinapansin kasi OG na nga siya. Parang... Kasi pag binangga mo siya, putya, tapos ka dyan. Siya ang original, no? Yung format, di ba? Interview. Taga saan po kayo? Kumusta naman po kayo? Pre, 3 tanong, may jacket na kasunod. Tapos iiyak muna. Basta mas maraming luha. Bigyan 10,000. Bigyan lahat ng sponsor yan si Lalambutan niya yung salita niya. Kawawa naman si nanay. Bigyan natin ng 5,000. Bigyan 10,000 to. Ay si patawag mo si may mga staff pa siya na parang off ka, no? Bigyan lahat ng sponsor. No? Sidekick siya sa labentong. Ang galing, no? Pero, again, kung magkakaroon tayo ng villa, pero hindi imposible, no? Kung ang kinukuha... Ikaw, sige, saan? Basta wala sa baha, tol. Kung ako, magkakaroon tayo ng magiging crib natin, hindi pwede sa Bulacan, baha dun eh. Pero maganda sana dun. Maganda sana sa Bulacan. Pero kung ako tatanungin, mas okay ngayon Tagaytay. Malamig eh. Kasi itong ginagawa natin, ginawa natin to out of energy. Walang assurance to na may pera. Ano to energy? Sa Tagaytay, iba yung energy dun eh. Di ba, pre? Bakit? Ano yun? Iba yung vibe dun, pre. Parang... Ito gabi-gabi kang nandun eh. Parang ang sarap niyang parang pag lumalapag ka ng kung hindi Tagaytay or Baguio, parang dun mo ma-experience na tangina, ang sarap ma-enjoy ng mundo. Kailangan kong magpapera ng sagad para ma-enjoy ko to ng sagad. Kasi di ka naman pwede mag-Tagaytay ng metme eh. Toll, gas, or kung nagko-commute ka, bus. Actually kami pwede namin gawin. Ha? Hindi ba? Di ba, yun nga yung plano natin eh, parang top of the world eh. Bakit di tayo gumawa ng villa dun sa taas ng bundok, di ba? Tapos overlooking, puta. Diba? Pero kami ni Josh, kaya namin gawin yung pare, malapit lang kasi talaga sa amin. Parang maximum 40 minutes lang sa amin yun. Doon nga ako dumadaan sa kanila eh. Sa akin kulang 2 hours, mga ganun 2 hours. Pero lagi rin kayo nandun eh. Wala, nasanay na lang din yung katawan ko. Parang kasi kami, ganun yung ini-energy namin na kaming dalawa mag-partner. Yun yung energy na lalapag kami sa malayo, sa medyo pricey kahit papano, para manggigil kami na galingan pa. Gets ko yun. Gets ko yung mga ganun. Hindi tayo pwede sa Bulacan, pre. Parang hindi parang pangpalawak din ng isip kasi yung mga ganun, yung gagastos ka ng out of your range, parang ganun. Pampalawak din siya ng isip para ma-experience mo, tapos gusto mo siyang ulitin, dahil gusto mo siyang ulitin, gagawin mo ngayon yung mga bagay para dumami yung pera mo, para pampalawak ng utak yun. Yun yung parang yun yung healthy na yung topic natin last time, yung fake rich life. So yun yung healthy mindset nun ba. Actually, kinop up mo lang yung magastos. Coping pala yun, pre. Coping mechanism na lang eh. Coping. Alam mo yung pinakagusto ko dun sa part na pagka ganun ka mag-isip, although, oo na nga. Healing the inner child po. Naging gastador ka nga, but still, meron ka pa rin positive na kine-create. Tapos guidance pa rin siya. Makakapag-create ka pa lalo ng pera. Kung naniniwala ko sa ganun tol yung naniniwala ka. Alam mo yun. Tsaka kinaganda nung ganun na paglayo-layo shit na ganun, pre. Gastos ka ng ganito, kain ka sa ganito. Tangina, i-check mo yung mga kasama mo dun sa mismong establishment. Tangina, hindi TikToker yun, hindi vlogger yun. Pero bakit nandun sila? Ba't ang dami nilang pera? Ano rin siya, parang pampalapat din siya sa lupa.
Para kunyari, umi-ere ka na, o punta mo na sa mga lugar na ganito, makikita mo na, ikaw kunyari ako, pumipera ako sa vlogging. Paglapag mo dun, hindi naman sila vlogger, mag-isa akong vlogger dun. Pero bakit sila nandun? Ba't ako kailangan ko pa maging vlogger para makakain dun? Parang ganun. So, tangina, kailangan. May something silang alam na hindi ko alam. Kasi ba't sila na-afford diba? nila to? Mga ganun. So parang yun nga, isang way nga siya sa pagpalawak ng utak. Kasi hindi naman papasok sa isip mo yun kung lagi ka lang nandun sa karinderya or what. Pero hindi natin nanin karinderya. Totoo. Tambay kami ron. Talaga. Pero yun nga, may mga benefit nga yun sa mga ganong klase. So madaling sabi, hindi tayo, nagkakasundo ba tayo? Nasa Tagaytay tayo, ano? Oo, Tagaytay na pre. Mukha namang... Oo, kasi hindi nga binaba. Yun na mainit na usapin din ngayon. Andun, factory. Ng pinaka-successful na negosyo ngayon. Factory, andun. Marami. Kangkong chips, andun. Then saka marami rin ako nakita mga mga pabrika sa mga gilid-gilid pa, no. Marami pa mga tagong doon sa Tagaytay na hindi pa na-explore, pre. Totoo. Tsaka mahilig kayo sa kape, di ba? Nandun, may planta Amadeo dun. Kape, masarap kape doon sa Amadeo. Maraming pinya ron, mga prutas. So, yun, hindi kasi binaba eh. Yan ang mainit na topic ngayon, dumaan sa TikTok. Kailangan talaga i-consider yung baha ngayon. Kaya hindi tayo pwede sa Bulacan, pre. Nakita niyo sa balita sa Bulacan. Oh, bro, grabe. Ang daming mga parang ghost project na patungkol sa flood control na billion yung mga binigay na budget sa mga nangungunang individual diyan sa mga city na yan. Mga contractor. Saan? Yan. Yan yung sinasabi ni Wilson, pre, na ginawa ko ng content. Sino si Wilson? Siya yung matanda na panadero na expert siya sa mga tinapay sa Pilipinas. Tapos kilala siya. Okay. To the point na dinadayo siya ng mga artista, sila Marian Rivera, sila Dingdong, at marami pa. Okay. Na mga sikat. Kumbaga naging OG siya doon sa tinapay field, pare. Sa Pandesal. So ito si Wilson, kunento niya doon na na-discover niya na nagpa-PowerPoint pa yung mga loko para kunin yung 70% at paano na gawing 30% lang yung igagastos sa project pero may raraos. Alam ba, may tulay na bubuuin. 30% lang ibabato dyan sa materialis lahat. 70% bulsa. Pina-PowerPoint pa nila yun. Paano nila tatagain yun, pre? Paano nilang umitin yun ng ano? Paano siyang magiging mukhang legal sa documentation? Yun. Kasi naglabas, pre. Documented, may resibo. Kompleto nga. Asan yung poki ng inang billion na yun? Tapos di mo bubutasan basta-basta. Kasi nga documented. Oo, documented. Tapos binili sa ganito, binili sa ganyan. Magkakabistuhan na lang pag chinek mo rin yung presyo nung binili nila. Kagaya na lang yung sa CCTV, di ba? Parang na-issue yun dati, 40,000 daw. Pero nung chinek yung presyo, parang tig 8K lang, tig 7K sa TikTok siya lang binili, no? Oo, parang ganun. Tapos may mga sinasabi pang in-import sa ganitong bansa. Bulok na alam na natin yan pare-parehas. Parang yung mga laptop nung teacher. 'Di ba? Yung budget 300,000 tapos yung laptop parang Pentium na tag 15,000 lang. 300 ba 'yun? Hindi ko kasi tanda eh, pero alam ko pang malupitan yung specs na mabibili dun sa laptop pero still yung binigay sa kanila, puta sobrang lag nun, pre. Yun yung nagiging mainit na issue. Mahirap talaga no kasi biruin mo pare, mismong presidente na pumunta ron. Nabuisit eh. Na pagpunta niya ron, ini-expect kasi ang based doon sa balita, no, half of the payment is binigay na nung February 2022. So that may progress na, meron no? na. Kasi may nakatindig na. 3 years na eh. Ang based doon sa nakita ko, parang 55 million ata yung presyo. Tapos pinaghati-hatian yun. 555 or 55 million yung presyo nung project na yun. Yung half noon binayad na nung February 2022, I think, to 2023. And then, binisita ng presidente natin nito lang, last week, wala pang nagagawa. Hindi pa naumpisahan? Hindi pa naumpisahan, pare. Tas, di ba, binigay ng February yung half, tapos July yung full payment, yung kalahati. So, ine-expect na dapat meron na doon, pare. Pero pumunta siya. At least, di ba? Agulat siya, pare. Walang ginalaw, pare. Walang ginalaw, bro. So, pare, ito yung sinasabi ko nga last time na isang kamalian din na ginagawa ng media natin. Lagi kasi kayong sa presidente lang nakatutok 'di ba? Ngayon, yung mga nasa baba, dahil alam nilang walang media sa kanila nakatutok, walang camera nakatutok sa kanila, hindi sa kanila yung issue, laging presidente. Alam nila 'yan. Ngayon, gagawa ngayon sila ng kalokohan, nandun ng kalokohan sa baba.
Yan na yun. Yan na. Hindi ko nga nagtataka nga ako, bakit ngayon lang natuklasan yun? Talamak na yan eh. Kahit nga alam naman ng mga Pilipino. 70 billion, 70 Ayan, billion, 340. Grabe. Tangina, 7.3. 7.3 billion. Yung flood control yan. Na nawala. Pero yung sa inyo ata, pre, 50, yung 7, yung... Divided siya, pre. Kasi yung Bulacan, parang consist siya ng parang, di ko alam kung 15 ba o 17 city. I-divide pa yan. O bali may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May 7 OGAG na pinaghati-hatian nila yung 7.3 billion na yun. Na wala silang nagawa. Kahit isang hollow blocks walang nakatindig or kung ano man. So nawawala. Pinaghati-hatian nila yun. Nagkaroon pa ng rankings. Yung isa, yung sa 1st District, 9 billion. Yung sa 5th District, 8 billion. Basta pinaghati-hatian yung 70 billion. Tas walang nangyayari. Asan? Wala. Parang gano'n. Grabe, no? Ano nangyari? Ngayon, pinapagalitan niya lahat. Pagalit lang, no? Hindi. May ano yan. May kaparusahan yan. Pero hindi pa kagad, syempre. May jurisdiction na yan. May ano rin yan. May Inimbestigahan siya ngayon eh. Pero may proseso yan. Hindi pwedeng basta-basta na lang na bigla-bigla ka na lang mag-ano. Ayan yung ano nila. Kasama yan dun sa pag-aaral nila na sure may contingency plan yan. Paano pag nahuli tayo? Paano pag nakita? Syempre hindi naman tayo pwede basta-basta asunto yun eh. Kasi documented, may due process. Ay, alam ko, isa yan sa mga sandatan nila eh. Kaya ang lakas nila ng loob magnakaw eh. Kaya nga, hindi, sabi nga rin ni totoo yun, sabi nga rin ni Criminal Minds. ni BBM nga dun sa interview niya sa isang yun nga sa balita na panood ko. Hindi nila makita kung sino yung pinaka-contractor kasi ang ginawa ng mga to sobrang safe nga nung ginawa nila pare. Yeah. Subcontractor. Parang kunyari, sa'yo binigay yung budget. Binayaran mo ako para ako gumawa ng project. So, kumuha ka na doon, kumubra ka na. Yeah. No? Pero sa akin mo papagawa kasi may kilala ako. Kumuha na ako ng isang sports car ko doon. Bahala ka na dyan, Tapos ako naman, ginawa ko, kumubra na naman ako, pero sa'yo ko papagawa. So parang gano'n nangyari. Mahirap matrace yun, pare. Mahirap matrace yun. Putang ina nga. Sino talaga gumawa? Ay, hindi ka nila mahanap, pre, kasi nga pinagpasapasahan nga yung contract. Subcontractor. Yung technique yun, matagal na Pero technique tingin mo, ako naniniwala ako kung gusto ng presidenteng umayos yung nangyayari, may mangyayari. Parang hindi naman sa panatiko o ni Duterte, pero tangina pag siya sinabi niya bilang ako ang leader ng bansa, tangina fuck due process. Pag nakita kong error yan, parang yung tanimbala shit, di ba? Tangina palitan lahat yung mapukin ng inang yan. DDS ka pala, DDS starred. Hindi naman sa ganun. Kasi ako danas ko eh. Like for example, kung paano niya ipaglaban at itindig na leader siya, nung may nahuli na parang may nagawang kung ano man dun sa Middle East na bibitayin, tangina tinindig niya, sige po, tangina bitayin mo yan, aalisin ko lahat ng Pinoy dyan. Talagang pinapakita niyang leader siya na kaya ako ang may control dito sa bansa. May bibitayin na Pinoy dun sa Middle East, tangina, sige, subukan mong galawin yan. Iuwi ko lahat na wala kang workers. Parang ganun, bakit tinitindig niya? Yung tanimbala shit, puta na palitan nga lahat yan. May disiplina tuloy. Bumalik na naman yung tanimbala. Diba? Kaya nga tingin ko kung yun si BBM, gaganon niya na, putang ina, yung top 7 na yun na nagnakaw, asuntuin natin yan right away. Kasi may yun eh. Kumbaga, diba? may cause and effect, may effect din yung pagtanggal mo o ramis mo. Kasi pag sinabi mo kagad yung ginawa ni Duterte nga na talagang kita mo sa media, talagang ramdam ng tao kagad. Kasi sabi niya, pag di umayos to, tanggal kayo lahat. So, yung pinagsabihan niya, kahit hindi man siya yung may kasalanan, no? Dahil na-pressure siya, natatanggalin siya. Pinressure niya ngayon yung nasa baba. Oo nga. Tangina nyo, ayusin nyo, tatanggalin ko kayo. So, pyramid effect siya na parang... Ganun naman. Magkakaroon talaga ng effect eh. Pagka tinakot mo yung ito, talagang Kaya, siguro, parang may point din na sisihin natin siya as presidente, as leader. Yes. Kasi parang siya talaga may control eh. Kung gusto mo, gusto mo. Di ba? Parang ganun. Tama. May point. Di ba? May point Kung bakit nagkaanda kupal-kupal yan, kasi sinasabi, nabanggit natin kanina na lagi tayong nakatingin sa presidente. Yung pagnanakaw nangyayari dun sa under ng umbrella niya. Yeah. Tingin ko kasalanan niya yun eh. Kasi kung talagang titindigan yung putang ina nyo Di ba? May mangyayari kung gusto niya. Tama. Yeah? Yeah, agree. Totoo naman. So ano ba, sa tingin nyo ba pare, kung kayo pipili ng leader, no? Ako, sa totoo lang, nandun yung credentials na dapat lawyer siya or what, para alam niya yung law.
Pero mas importante para sa akin, pare, yung yung leader na talagang yung ano ba tawag doon? Bakal na kamay ba yun? Kamaon. Anong tawag? May term doon, di ba? Kamay na bakal. Kamay na bakal talaga. Yung baga kupal talaga siya para... Kasi hindi, sa Pilipinas parang hindi kaya yung professional approach. Gusto mo Ano yung sa parang tingin mo, pare? gusto mo yung parang malaputin, ganon. Oo, hindi pagka-professional ka kasi dito, lalo na Kung Pilipinas, kaya nga matigas North Korea, ulo. North Korea eh. Di ba, pare? Kasi di ba, tignan mo na lang yung ugali ng Pinoy, bawal tumawid pero tumatawid. Talaga. Parang sa nature ng Pilats talaga sa Pilipino, parang matigas talaga ulo. Hindi pwedeng professional approach. Hindi, makulit. May ugali talagang Pinoy na makulit talaga na kukupal-kupal. Kahit sabi mong pinaka-professional dito sa Pilipinas, basta Pilipino may pagkakupal. May kahayupan yan, boss. Talagang ganun. Makulit talaga ang Pinoy, pre. Pero kung like for example natin sa pamilya, mabilis lang. Makulit ka pero pag nakokonyatan ka ng tatay mo, maglulubay ka eh. Oo, totoo. Di ba? Ngayon, ako siguro kung pipili ako ng magiging leader, siguro yung kahit papano, may kagustuhan siyang isaayos talaga yung bansa. Kasi lahat naman yan may pansariling agenda, lahat yan magnanakaw. Lahat yan may magbubulsa yan. Kalokohang hindi. Kung hindi man magbulsa yan, siguro may mga kinros na line yan dahil ako na yung presidente, pabor sa akin to, ganto ganyan. Lahat yan may pansariling interest. Pero kung pipili ng leader, siguro dapat yung kahit papaano may care siya, may kagustuhan siya na kahit papaano may mabago. Diba? Magnanakaw ako, pero may mabago, mararamdaman. Pero hindi mo tangin kasi parang, wala na, parang ninanakawan ka na harap-harapan eh. Kumusta pala doon sa Bulacan, pre? Di ba taga Bulacan? Tangin na yun sa Bulacan nga, yung lugar namin yung palaisipan, pre. Palaisipan yung lugar namin kasi dapat hindi binabaha yun eh. Yun nga yung bentahe ng city namin, San Jose del Monte, Bulacan. Yun yung bentahe niya eh. Kaya bakit ka dun titira? Bakit ka dun magtatay ng dream house mo? Kasi hindi to binabaha. Malayo to sa the big one. Mga ganun-ganon. Pero putang ina, binabaha na, par. Binabaha, konting kibot, baha. Konting kibot, baha. Tas traffic kasi may enforcer doon sa gitna. Putang ina. Basta ang gulo na ng city namin. Ngayon, sa gitna. wala na, parang ang hirap na doon sa city Kaya namin. traffic enforcer nga daw. Hindi na pre. nakakatuwa yung city namin, pre. Binabaha na siya. Pero may mga nangyayari. Yun dun sa umupong mayor at congresswoman, mag-asawa yun sila. Ramdam naman yung pagbabago. Pero yun lang, parang naging prime water, nawala ng tubig, binabaha yung city, tas walang tubig. Ben, nangyayari nga dyan, yung tama yung sinasabi ni Josh na may point doon na pwedeng maganda nga, malupit nga yung mayor ninyo, ay kung kupal naman yung mga nasa baba niya. Kahit sabihin pa nating tatay yung mayor dyan sa city ninyo, hindi naman lahat na nakaupo dyan kakampi niya eh. Talaga. Yung iba dyan, kaalyado ng kalaban, Yun pa, mga isa pa councilor yan. dyan, Isa pa yan. mga barangay captain dyan. Kahit takot-takutin niya yan, pare, may mga backer na malalaki yan sa kabilang partido. Kasi may mga party list yung mga yan eh. Yun pa isang mahirap no? Kaya parang pagka may ginawang project, yung isa hindi mapagpapatuloy kasi project nung kalaban. Bababuyin ng kabilang Bababuyin. partido. Lalo pag kalaban ng party list. So ganun yan nangyayari, malamang tapos kukupitan ng kabilang partido. Nasisira naman dyan yung mayor mo. Talaga. Kahit pwede dyan mga kupal dyan, yung mga nasa baba, yung mga nagpapatupad ng proyekto. Pwedeng ganun. Pero ako tingin ko magiging maayos ang Pilipinas kung ang solusyon ko dyan, dapat parang maging Dubai na lang tayo eh. O South, Middle East yan, hari-hari. UAE. Oo, mga ganun pre. Hari na lang, para at least kung may kurakot man, yung hari lang. Walang election. Walang election dun, pre. Royal blood. Mana-mana. Kailangan Monarchy. magkaanak ako ng Ganun na lang. Monarchy. Yung hari lang. Tangina, may decree siya. May sarili siyang decree. Mas okay yan. Mas okay yan, legit. Kasi kung ganito, ang daming nakaupo, tangina, ang daming kurakot eh. Tangina magmula dun sa presidente, ang daming, Dami, pre. Ang daming chumachani. Ako nalilito nga ako, pre. Bro, Nalilito barangay ako, bro. captain na nga lang sa Pilipinas, nagpapatayan pa eh. Tapos magtataka ka, yung mga barangay captain lang ha. Ang liit ng gagastos sahod ng yan. milyon para manalo. Oh, tapos ang liit ng sahod niyan, pre. Parang pa call center lang sahod Kaya niyan. nga eh. Pero magtataka ka, nakatatlong palapag na ng bahay, nakabili na ng 4 na bahay sa tabi, may coaching ganito, barangay captain. Kaya sure malaki talaga yung nakukuha dyan sa putang inang politics na yan. Malaki Malaki talaga. talaga, bro. May pera talaga. Kaya dyan. kung gusto nyo maayos yung Pilipinas, para sa akin, maghari-hari na lang. May hari tayo yung isa. Tapos siya na lang yung siga-siga dyan para kung ano yung sabihin niya. Siya lang yung kurakot. Saka masyadong madami. Proven pre. and tested yun, pre, sa mga nasa Middle East dyan na may
under kayo ng mga hari. Tangina, proven and tested dyan, Sa Dubai, wala kang tax eh. Wala, Tapos, kompleto pa sa healthcare. Saka nakita. Kasi yung leader talaga. Hindi siya elected. Kasi pag elected, tangina, minisyon mong mapunta dun eh. Yung hari, parang kung titignan sa pinaka-roots, nag-umpisa siya na nakita lang siya ng desierto, magtatayo ako ng bayan dito. Ganun eh. Kagustuhan na mag-build ng community. Yung elected, di ba, minisyon niyang mapunta dun sa throne. Ayun nga. Diba? Ayun nga. Magastos pa yung papunta pa lang. Tangina, yung pinagkaiba ng hari, naglalakad siya yung hari, bakanting lote, may source ng ginto at gas, tatayo ako ng city dito. Builder siya, leader siya. Naisip ko lang, Lord, no, habang nakikinig ako sa inyo. Kasi sabi nga, leader, hari lang, tapos may mga tauhan lang siya. Kasi napansin ko rin to sa corporate, pare. Pag sa isang team, nasa isang team ka, tapos may team leader, tapos meron grupo kayo. Napansin ko, pare, pag masyado kayong madami dun sa isang grupo, umaasa ngayon yung isa na, gagawin naman ng isa eh. Gagawin naman ng isa. So, para sa akin, hindi ko nakikitang effective yung masyadong madami talaga. Kaya nga. Nagpapasahan ng trabaho, umaasa na gawin yung trabaho. Walang pressure, kasi ang dami ninyo eh. So, yun yung nakikita ko, pare. Yung homeboy, may homeboy pa. Tapos diba? yung homeboy ng homeboy, may homeboy pa. Yun. Kaya nga siguro isang solution din talaga para maabawasan yung corruption at para madaling ma-pinpoint kung sino talaga yung corrupt is kontian yung mga bawasan. Bawasan yung senador pa, bawasan yung congressman. Ang dami ng congressman, pare. Wala namang barangay-barangay sa ibang bansa, pre. Di ba? Tanggalin na yun. Tapos yung mga party list, ang dami rin nila, pre. Putang ina. Di ba? Kaya parang ang daming ang hirap ngayon representative ng kung ano. Yeah. Kaya ang hirap ma-pinpoint. Kaya katulad niyan, na nawala yung pera, hindi mo alam kung saan pumunta, hindi mo talaga mapipinpoint agad kasi ang daming pwedeng daanan ng pera eh. Dinamihan nga nila, pre, para mapagod ka ng tuklasin kung sino talaga yung puno nung pagnanakaw. Kaya nga eh. So dapat yun ang gawin eh. No? Presidente, tapos dosing commander. Ang dami. Presidente, tapos parang yung sa Marines sa One Piece, di ba? Parang yung pinakatuktok, tapos may dosing lang siya, di ba? Tapos sila na yun, tapos may mga alipores lang yun na magkakabracket. Ngayon kasi ganun yung nangyari, yung assistant, may assistant pa yung assistant ng assistant. Ganun po Ang dami na pre. Kaya tignan mo yung tax natin, hindi na talaga maramdaman ng tao kasi nga, ang daming ang dinadaanan. Tapos daming pag nawala, pinapasahod. Oo. Kayo, Pag nawala, hindi mo mapinpoint kung saan. Kayo, anong tingin nyo yung solusyon pagdating sa part na yan? Mga ganyan. Untian yung government official talaga. Tanggalin yung barangay. Tanggalin yung barangay. Wala naman ang kwento. Pwede naman gawin sa governor rin, di ba? Yun nga ang problema eh, di ba? Yun yung isa ko sa nakaululan eh, no? Parang nag-create na naman ng panibagong cash flow, di ba? Kasi rekta munisipyo mo. Oo. Hindi yung barangay siya yung mangangalaga sa mga away barangay. Hindi, doon na yun sa munisipyo. Kaya naman na ibang bansa, walang barangay-barangay, Pilipinas na may ganyan eh. So yun, para sa akin, yun lang naman. Dapat may hari-hari na lang kung tutuusin. Para isa lang yung be-blame. Isa lang kurakot. Tapos kaya naman magbigay na lang ng trabaho sa mga munisipyo eh. Munisipyo na lang, di ba? Yeah. Bawat city. May magko-comment dyan, tanga, mga bobo ba kayo? Dati, gano'n na talaga. May barangay na talaga. Barangay yun dati, di ba? Pero, tangina, dato yun. Kumbaga parang mayor yun. Di ba? Matigas yun. Hindi yun na malaki siya na nakikita mo sa mga inuman na konsansan lang. Dati effective siya. Oo. Effective siya. Si konti lang din naman ang tao dati. Dato yun. Pero may tikas yun. May say yun. Tsaka hindi naging dato yun kung hindi physically or mentally fit yun, pare. Ngayon kasi, paramihan lang ng pera eh. Diba? Kahit susupot-supot yan. Hirap nga tumayo eh. Si Kapitan, hirap tumayo eh. Saka nagbabanggaan sila masyado para sa posisyon. Nagiging competitive na lang yung pangyayari. Hindi na talaga nasa puso yung pagtulong. Parang competition na lang eh. Kung sino maupo. Magastos yun, babawiin din nila pag naupo na sila. Bawi. So yun. So yun, anong last message mo doon, pare? Kasi taga Bulacan ka eh. Ikaw ang mas affected dito eh. Nagtuturoan yung mga leader nila eh. Alam mo. Anong masasabi mo doon, Hindi pwede magkamali sila, may mabanggit sila, tapos sila. Totoo. Sa akin kasi maaga akong maaga ako. Hindi naman sa naging walang pake, pero tangina nila. Parang ganun. Parang tangina nila. Parang ganun. Wala naman tayong magagawa doon. Wala tayong magagawa doon, pare. So, yun na lang, yun ang last message ko na lang sa tingin ko solution dito, kauntian talaga nakaupo dyan kasi alam mo, nasayag din yung tax natin, hindi natin nararamdaman kasi ang dami nga nilang naikinabang. Sure putol na eh. Oo, so wala na. So,
Hindi pa. So yun. So kung gusto mo ng pangalawang tuloy, pangalawang tuloy sa buhay pare, don't forget to subscribe, hit the Tayo bell. sa social club. Dito lang yan pare, dito lang yan. So, below. Wala na, hindi na umabot. Pero umabot yung gusto mong pangalawang tuli. Hindi ko na gagawin.